Gintong paa ni Lumidong, nagpasok ng panalong gol. Pangatlong pagkakataon na pinamunuan ang MCT team sa pagwawagi ng liga. Naging alamat ng football sa kanyang panahon. Matapos ang laro, si Lumidong ay pusong bata. Nagsalita ng pabugso-bogso at sinugatan ng kalaban ang kanyang gintong paa. Ang alamat ng football, bigla na lang nawala. Hoy, yang maduming janitor. Hindi mo ba alam na dapat mong kunin ang bola para sa akin? Kuya Loo, ayos ka lang ba? Kuya Loo, 2025. Huwag naman sanang 10 taon akong nakatulog. Huwag naman sanang nasa football field. Ako'y naging janitor sa loob ng 10 taon. Team manager ba yan? Matagal na kayong hindi nagbabayad ng upa sa field. Lumipat na kayo agad. Boss Kao, kailangang sumali ang A-City team sa Wuchao League. Hindi kami pwedeng walang training venue. Ang MCT team ay patuloy na nasa hulihan sa Wuchao League. Ngayong taon, 7 sunod na talo, at may bali-balita na ang MCT ay naging One City. May saysay pa bang mag-training? Ang A-City team ay ang orihinal na team ng football legend. May malalim na pinagmulan. 10 taon nang nawawala ang football legend. At ngayon, ang MCT team ay hindi makuha ng sponsor. Mas mabuti pang mag-terminate ng lease at mag-disband na lang. Bata pa lang ako, pinapanood ko na ang football legend. Siya ang aking paniniwala, anuman ang mangyari. Kailangan kong iligtas ang team na ito. Boss Kao, ito ang kwintas na iniwan sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Ito na lang ang bayad sa field. Pakiusap. Six na. Hindi ko akalain na sa 10 taon kong pagkakatulog. Ang A-City team ay humantong sa ganitong kalagayan. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan ang team. Masyadong mabagal ang hakbang. Kung na-shoot ng kalahating katawan ng mas maaga, pasok na sana ang bola. Yang maduming janitor, anong alam mo sa football? Kung kaya mo, ikaw na ang maging kapitan. Noong naglalaro ako, nagbo-ballboy ka pa lang, nagkukumpol ng bola para sa akin. Kuya ma, sex na. Kuya Ma, huwag kang magalit, si Tito Loo sa ating team. 10 taon ng janitor, maaari na ring ituring na veterano. Mag-training muna tayo ng maayos. Anong training? Sasabihin ko sa iyo, yang basurang team na ito, ayaw ko na talagang maghintay ng isang araw pa. Kuya Ma, anong nangyari sa'yo? Ang inang ko na ng Diyos ng bola. Sabi ko hindi na ako maghihintay, basura. Umalis na si Kuya Ma, ako bilang kapalit na forward. Pero si Kuya Ma ang S-player ng team natin. Kung alis siya, hindi na rin kami maglalaro. Sabi ng Diyos ng bola, huwag iwanan, huwag sumuko. Nakalimutan na ba ninyong lahat ito? Ayaw din naming sumuko, pero hindi na talaga kaya. 3 taon nang nasa ilalim. 7 sunod na talo, nakakahiya talaga. Huwag kayong aalis, may paraan tayo. Maniwala kayo sa akin, ang aking twin flex ng Team Home ay umabot na sa 30% ng kapangyarihan ng Diyos ng bola. Ako ang magiging forward. Makakapanalo tayo sa laro, Kuya Peng. Huwag kang magbiro, ganyan lang ang kakayahan mo sa bola. Wait. Hindi naman kami ayaw maglaro. 2 araw na lang ang natitira bago ang laro. Paano tayo maglalaro kung si Kuya Peng lang ang forward? Kulang ng forward. Subukan ko kaya. Tito Luo, huwag kang makisali. Football team tayo, hindi cleaning team. Totoo yan. Sa binti ko lang ito. Ang aming Micheng team sa Wuchao League. Hindi maganda ang performance, pero hindi naman dapat ikaw na isang pilay. Ang magtuturo sa amin kung paano maglaro. Tito Loo, kapag nanalo tayo sa laro, bibigyan kita ng bonus. Huwag ka na lang dito makisali, okay? Hindi ako. Ako na ang bahala sa forward, maghanda muna kayong lahat. Kailangan natin manalo sa laro pagkatapos ng 2 araw. Kaunti na lang ang oras, malapit na ang laro. Maniwala kayo sa akin. Tutulungan ko kayong lahat na manalo sa lahat ng laro ng Micheng team. Tito Luo, hindi ka pa ba titigil? Tama na. Aminado ako, hindi maganda ang performance ng team. Naiintindihan ko kung bakit gustong umalis ng mga player, pero pwede ba ninyong tigilan na ang away? Gusto ko lang protektahan. Ang inang ko po na ng Diyos ng bola. Bakit ang hirap-hirap? Ikaw ang may kasalanan, napayak mo ang team leader. Gusto ko talagang tulungan ang team. Ikaw? Sa anong karapatan? Sa karapatang ako ang Diyos ng bola. Humaka sa Diyos ng bola? Ang Diyos ng bola noong 10 taon. Nawala na siya.
Ang Diyos ng bola ay maaaring bingi. Maaaring bulag, ngunit hindi kailanman magiging isang pilay na hindi makakapagtadyak ng bola. Ang Diyos ng bola ang idol ko. Huwag mong insultuhin ang idol kong si Micheng. Babaliin ko ang isa mong paa. Tio Lu, kung mapapatuloy ka, mapapalo ka. Kaya ko talaga. Kung hindi ka naniniwala, tayo'y maglaban. Sabi ko, ayaw mong makipaglaban sa akin dahil natatakot kang matalo. Natatakot kang matalo sa isang pilay na tulad ko. Hahanap ng gulo. Sanpeng, hindi ba pwedeng huwag kang maging padalos-dalos lagi? Sawa na kami sa palaging pagtalo. Tapos nagpapanggap pa siyang Diyos ng bola. Kailangan siyang turuan. Turuan siya. Tio Lu, di ka pa alis? Gusto mo talagang mapalo? Huwag kang mag-alala, Weiji. Hindi namin siya paluin. Gusto mo ng laban, di ba? Pagbibigyan kita. Huwag mong sabihing inaapi kita. 10 metro, walang goalkeeper. Kung mapasok mo ang bola, panalo ka. Sa pilay niyang paa, makakapuntos pa? Katawa-tawa. Kung hindi kaya, umalis ka na. Baka mapilay pa ang isa mong paa dito. 10 metro, hindi talaga kaya. 10 metro, hindi pa kaya? Ilagay na lang natin sa tabi ng goal. Wala namang goalkeeper. 15 metro. 20 metro. Magsushoot ba siya mula 30 metro? 30 metro? Ito ay napakalayong shot na. 30 metro, hindi pa sapat. Sa distansyang ito, kahit si Pengji o Micheng, ay walang katiyakan na makapuntos. Micheng. Apat na pung metro, ito ay sobrang layong shot. Kahit mga bituin sa bansa, o mga world-class na bituin, ay hindi siguradong makakapasok. Alam mo ba ang kahulugan ng 40 metro? Sa pilay mong pa, makakapasok ka ba? 40 metro. Oras na para gamitin ang gintong ka ng paa ko. Nabaliw na ako, nakipaglaban pa ako sa kanya, Micheng. Si Tio Lu ay para sa aming koponan. Hayaan mo na siyang subukan. Wei, kung ikaw, bahala ka. Hindi na kami manonood. Ara na. Ako na. Panoorin niyo ako. Ano ba yan? Ako, ang Diyos ng bola, naghintay ng 10 taon sa pagbabalik ko, unang laro. Naagawan pa ako. Nandito na lahat. Ma, bakit mo dinala si Wang Dooyo? Wiwi, dumalaw ako. Paumanhin, nagsasanay kami. Umalis ka na. Weiwei, paano ka nagsasalita? Ang bastos mo kay Dooyo. Wiwi, sa 13 koponan ng Wuchao. Kayo ang pinakahuli. Sa labas, tinatawag kayo ng mga tao. Wuchao's 13 Sisters. Sa akin, kung ako sa inyo, huwag na kayong magsanay. Sumama na lang kayo sa King Cheng Team. Bilang cheerleaders. Wang Duoyu, ang aming tagumpay o pagkatalo. Anong kinalaman ng King Cheng Team nyo? Umalis na kayo. Ayo ang dapat umalis. Nakikita mo ba? Binili ko na ang football field na ito. Boss Cow. Pero, ang alok ni Wang, napakalaki talaga. Weiwei, kung papayag kang maging nobya ko, pwedeng gamitin ng Micheng Team ang field na ito ng libre. Weiwei, hindi ba gusto mo talagang ibalik ang karangalan ng Micheng Team? At si Wang pa ang main player ng King Cheng Team. Ano nang mali sa pakikipag-asawa sa kanya? Matutulungan ka pa niya. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ikaw talaga ang mabuting ina ko. Ako mismo ang babalik sa Ruro. Anak, wala kang pera pang sahod. Ano nang mali kung tulungan ka niya? Umalis na kayo sa football field ko. Ganitong masamang paraan ang ginamit mo para pilitin akong pakasalan. Ikaw talaga ang kahihiyan ng football. Saan daling tong maduming janitor? Wala kang karapatang magsalita dito. Tio Lu, binili nga niya ang field. May kontrata siya. Maniwala ka sa akin. Basta't hindi tayo susuko. At hindi tayo bibitaw. Lahat ng problema ay may solusyon. Huwag pabayaan. Huwag sumuko. Huwag sumuko, huwag pabayaan, huwag sumuko.
Ang may City team ay babalik sa Ruro. Babalik sa Ruro? May kakayahan ba kayo? May kakayahan o wala, labanan ang magpapakita. Ang lakas ng loob mo, tol. Sige, labanan na. Kung kayo ang manalo, sa inyo ang court. Paano kung matalo kami? Kung matalo kayo, ikaw ang magiging asawa ko. Pero kung hindi tayo maglaban, wala. Weiwei, panalo o talo, di tayo lugi. Ano pang hinihintay mo? Pumayag ka na. Pumapayag ako. Huwag kang pumayag. Tigil na. Naniniwala ako. Panalangin tayo ng Diyos ng basketball. Mananalo tayo sa galing, hindi sa panalangin. Dating champion team. Umaasa pa sa swerte? Nakakahiya sa Diyos ng basketball. Ikaw ang goalkeeper ng champion team. Huang Yushu. Hari ng 0 points. Tinawag na goalkeeper na naharang ang shot ng Diyos ng basketball. Huang Yushu. Huang Yushu, bakit ka sumali sa King City team? Siyempre, binayaran kita ng malaki. Para labanan kayo. Kasi, ang Miss City team. May Diyos ng basketball dati. Anong Diyos ng basketball? Kung ako ang kalaban, wala siyang score. Sino ka ba? Huwag mong insultuhin ang idol kong Diyos ng basketball. Ang yabang mo, Huang Yushu. Matagal ko nang gustong subukan ang kakayahan mo. Sa kanya, ngayon din. Awad? Awad? Kung makapuntos kayo, luluhod ako at hihingi ng tawad. CJ, suotin mo na ang knee pads mo, handa ka ng lumuhod. Anong ginagawa mo? Maglaro ng basket. Umalis ka diyan, Weiji. Ininsulto niya ang idol ko. Dapat siyang turuan ng leksyon. Mga walang kwenta. Ayong mga to, dadaig pa si Huang Yushu? Ano ba yan? Pangarap na naman. Kaya ni Sanpeng. Relax lang coach, ang team mo na rin athletic ni Peng. Ayos din naman yan. Kahit na 2 yon lang. Handa ka ng lumuhod. Handa na. Ang tanga nitong bata, ang daming katarantaduhan, naapektuhan ang galaw at lakas ng paa. Ito na pala, yung sinasabi nilang, Tinghu Mandarin Duck Leg. Ang galing talaga. Mandarin Duck, parang maya lang. Ang Ball God Mother Team, ganyan lang pala ang level? Mukhang ang Ball God, puro pangalan lang din. Hoy, anong sinasabi mo? Ang Ball God, katulad mo. Puro pangalan lang. Sanpeng, okay ka lang. Okay lang, huwag mong insultuhin ang Ball God, hindi kita palalampasin. Medyo mahina sa bola, pero ang tapang. Pwede paturuan. Ulit. Tinghu Mandarin Duck Leg. Ang galing. Sanpeng, Ganyan lang ang kaya? Forward pa ng Mecheng Team. Kaya pala ang Micheng team, pang negatibo 13 lang. Sino pa? Mga bro, sabay-sabay tayo. Kahit na manghula lang tayo ngayon. Kailangan may pumasok na isa. Huwag tayong magpahiya sa Ball God. Talagang champion goalkeeper. Magaling ang mata mo, Duoyu. Salamat po, Feature Bienan. Sanpeng, okay ka lang ba? Weiji, esensya na. Wala akong kwenta. Sinadya niyang saktan gamit ang bola. Nakakainis talaga. Ang football, para sa malalakas. Ang mga mahihinang koponan, hindi dapat nasa field. Tinuruan ko lang sila ng simple, mabait na yon. Ama. Sobrang tama. Weiwei, malinaw na ang resulta. Kailan tayo magpaparehistro?
Tama. Ang football para sa malalakas. Ngayon, ipakita niyo sa akin, kayong mga malalakas na to, kung gaano kayo kalakas. Ano ba to? Ikaw, yung mabahong janitor? Gusto mong haminin si Huang Yushu? Wiwi, ano ba to? Football team ba? To a home for the disabled? Di nga makalakad ng maayos. Wiwi, nag-aaksaya ka lang ba? Wala na bang tao ang Mecheng team? Pinapalaban pa ang isang pilay? Hinayaan mo akong hindi handa, saka ka tumira. Isang kahihiyan ito para sa akin. Hindi ako makikipagkumpetensya sa ganyang klaseng tao. Huwag kang umalis. Hindi iwan, hindi susuko. Kailangan nating maniwala sa mga kasama natin. Huang Yushu. Ayaw mong makipagkumpetensya, talo ka na ba? Ang ganda ng pangarap mo. Kung alis ka, sino ang magiging goalkeeper ko? Dagdagan ko ang bayad, 100,000. 300,000, pwede na ba? Boss, mag-transfer ka na ng pera. 300,000 na naman ang nagastos. Sisigawan na naman ako ni tatay. Huang Yushu, sampalin niyo sila. Pagkatapos, bigyan mo ako ng resibo. Kung hindi dahil sa 300,000 ito, sa buong buhay mo, hindi ka makakaroon ng pagkakataong makasabay ako sa parehong court. Huang Yushu, tandaan mo ngayon, ang pinakamataas na punto sa karir mo. Baka naman talagang siya ang Diyos ng bola? Ang kakatawa, nagmamayabang pa ito. Na kayang talunin si Huang Yushu. Hala, sayang naman ang 300,000 ko. Wiwi, bakit hindi ka naniniwala? Sa sinabi ni nanay, bakit ka pa nakikipagkaibigan sa ganyang klaseng tao? Anong Diyos ng bola? Diyos ng sapatos yata ito. Akala ko ba? Isang nakakagulat na tira. Pero ano nangyari? Sayang lang ang oras ko. Pasensya na. Ayos lang, Titulo. Masyado akong naging mapaniwalain. At sabi ko na nga ba, walang kwenta ito, panggulo lang. Ang pasensya ko dahil hindi pa ako handa. Hayaan mo muna siya ngayon. Susunod na talagang tatalunin ko siya. Huang Yushu, handa ka bang makipagkumpetensya ulit? Pilay, hindi ka pa ba nagsasawa? Sige, sasamahan pa kita. Para naman maging sulit. Ang 300,000 ni Boss Wang. Nagbayad ka na, manood ka ng mabuti kung paano ka mapapahiya. Siguro yung proteksyon sa kanang binti hindi pa natatanggal. Kaya naapektuhan ng laro. Ayos! Nabaliw na ba ito sa pagtama ng bola? Grabe naman ang kayabangan nito. So, hindi ba palagi mong iisip na ako'y naguguluhan dito? Bigyan kita ng pagkakataong makaganti. Sipain mo ang kanang binti ko. Huwag na, Tito. Ganyan na ang pilay mo, kung sipain pa kita. Lalo kang mapipinsala. Salamat sa kabutihan mo, pero ang binti mo. Hindi talaga pwede. Okay lang, sipain mo ng buong lakas. Ngayon, siguradong kaya ko. Aya ang ano? Sige na, sipain mo na. Sige, huwag kang mag-alala. CJ. Mabuti na lang, nasubukan ko rin ang lakas ng batang ito. Magaling pala, may potensyal. Huang Yushu, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng kanan kong binti. Sigurado ka ba sa binti mo? Kung hindi rin ito pumasok ngayon, talo na tayo. Huwag kang mag-alala, kanina warm up lang yon. Ngayon, wala nang pasanin. Panalo tayo. 10 taon na akong hindi naglalaro. Sakto, gamitin natin si Huang Yushu para mag-practice.
Hambog. Ngayon, talagang papatalunin kita. Ng buong puso. Kaya dapat seryoso ka ngayon. Ito ba ay ang kakaibang sipa ni Ball God, Ting Huvali? Talagang kakaibang sipa ni Ball God. Paano niya nagawa yon? Siya ba si Bolgod? Ano, susuko ka na? Kung hindi, ulitin natin. Impossible. Paano naging gol yun? Hindi ba champion goalkeeper si Huang Yushao? Huang Yushu, niloloko mo ba ako? Ni hindi mo man lang nahawakan ang bola. Binayaan kita ng 300,000. Sayang lang. Swerte lang yon, ulitin natin. Kahit ulitin pa, hindi mo pa rin mahahawakan ang bola. Pinagbigyan ko lang siya kanina. Huwag mo siyang hayaang mag-score ulit. Iilan lang ang kayang gayahin ang kakaibang sipa ni Ball God, ang Ting Huvali. Sino ba talaga siya? Kaya dapat seryoso ka ngayon. Naramdaman ko na ngayon paglaruan natin siya. Ngayon na. Impossible to. Paano mo ako nalamangan? Paano nangyari to? Akala ko ba janitor lang siya? Paano naging ganito kagaling? Walang kwentang Huang Yushu. Alagang Huang Yushu. Ang dali-dali lang para sa kanya na lokohin ang champion goalkeeper. At ishot ang bola sa net. Ang lakas ng dating parang si Ball God noong araw. Interesante ang tira ng Tito Nato. Ang galing ng teaming, baka naman tunay na magaling pala. Kahit ng mga top players. Ang ganitong klaseng Ting Huvali at fake shot. Kaya lang gawin ni Ball God. Tito Lu, baka siya nga ang nawawalang Ball God mula 10 taon na ang nakalipas. Sabi sa'yo, mag-focus ka. Ni hindi mo nahawakan ang bola. Ito ba ang sikat na secret move na flower kick ni Bolgod? Nakakainis, hindi ko mahulaan ang galaw ng bola. Huang Yushu. Anong pinagsasabi mo diyan? Ang bagal-bagal ng bola. Mali pa rin ang save mo. Talagang wala kang kwenta. Wang Duoyu, tumahimik ka. Kung kaya mo, ikaw na. Sech, ako na. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang talunin ang isang walang kwenta. Maduming janitor, subukan mo lahat ng moves mo. Hindi ako takot sa'yo. Para sa'yo, 30% lang ng lakas ko ang kailangan. Ang lambot-lambot na tira na yan, kahit nakapikit ako kayang-kaya kong saluhin. Etwi, ito ay isang ordinaryong shot lang. Paano nangyari yun? Ito ay hindi ordinaryong shot. Ngayon, malambot na tira pero puno ng teknik. Matalino ang anggulo, tumama pa sa post para mag-rebound. Ito ang isang bihirang gamiting secret move ni Ball God. Ang post rebound. Isa na namang secret move ni Bolgod. Ang galing talaga ni Tito Lu. Alam niya rin to? Noong nawawala si Ball God, marami ang nagpanggap na katulad niya. Pero ang kayang gayahin pareho ang Ting Huvali. At post rebound, si Tito Lu lang. Ito Lu, baka ikaw si Bolgod Micheng? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang pinakamahalaga, ako ay miyembro pa rin ng My Cheng team. Nawala na si Bolgod 10 taon na ang nakalipas. Paano siya maging Bolgod? Ama, imitasyon lang siya, class A na pek. Kahit na imitador lang si Tito Lu, hindi niyo pa rin siya matalo. Hindi pa kayo susuko. Kung gusto niyong sumuko kami, pwede. Maliban na lang kung talunin niyo na sabay ako at si Huang Yushu. Wang Duoyu. Ano ba ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ni Boss Wang, syempre, kasama si Huang Yushao, magtutulungan kaming magbantay ng gwal. 2 tao para sa isang goal? Wala na ba kayong hiya? Grabe na talaga to. Ayaw niyo ba talagang isuko yung court? Kung ayaw magbigay, agawin na lang natin. 2 tao lang naman yan. CJ, pwede. Sinabi mo yan ha. Kung kulang pa yung 2 tao, bigyan pa namin kayo ng human wall. 2 goalkeeper, tapos human wall pa. Parang bakal na peder na yan. Walang pinagkaiba. Hindi talaga pwedeng ganun. Magtiwala ka sa akin. Pero, Tama na. Ngayon, ibigay na lang natin lahat kay Tito Lu. wisit na janitor, anong meron ka, ilabas mo. Hindi ako takot sa'yo. Sige, subukan natin.
Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Tingnan natin kung paano siya makakapuntos. Huwag kang mag-alala. Gago. Tingnan natin kung paano ka makakapasok. Seryosong tinghu shot. Yan ang seryosong tinghu shot. Sa gitna pa niya tinamaan. Paano nangyari yon? Janitor lang siya. Paano siya nagkaroon ng ganoong katalinong panglaro? Nakapasok pa sa gitna. Huwag na ninyong intindihin yung tinghu shot. Ilapag nyo na yung maniki sa dibdib nyo. Baka may makakita at makunan. Hindi na natin maipapaliwanag. Tunay man o hindi, yung tinghu mandarin ducklegs ko. Malayong malayo sa tinghu shot ni Tito Lu. Lahat ng special moves ng God of Football ay pwedeng gayahin. Maliban lang sa tinghu shot na ito. Hindi pwedeng gayahin. Bakit? Special moves din naman ng God of Football yan, di ba? Ang tinghu shot ay likas na talento. Kailangan ng panaging kinahigit na malakas kaysa karaniwan. Dahil dyan, kaya tinawag na Golden Right Foot Disc ang God of Football. Kuya Luo, ikaw ba talaga ang God of Football? God of Football? Paano nangyari yun? Siya lang naman yung janitor ng Micheng team. Isang wisit na pilay na janitor. Sino ka talaga? Naibigay ko na ang sagot noon pa. Ako ay ang janitor ng My Cheng team. Gago. Ikaw. Ano ka? Wang Duoyu. Nang dahil sa'yo, nagbayad pa tayo ng malaki para sa champion goalkeeper. Pero, di man lang tayo makalaban sa janitor ng kalaban. Totoo yan. Nakakatawa talaga. Ako. Ano ka ba? Wang Dooyo, tumupad ka sa usapan. Ibigay mo na ang kontrata ng football field. Kung hindi, ipapahayag ko sa media ang kwento mo at ng manikin. Na di mo maikukubli. Sech, kunin mo. Ano? Matanda ka na ba? Yung kontrata ng football field. Di ko inaasahang ganyan ka magsalita sa akin. Natalo ka pa sa isang mabahong janitor. Ikaw. Mga kasama, mula ngayon, ang lugar na ito ay para na lang sa ating Misiri. Hindi na ito maagaw pa. Umalis na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na. Di ako alis. Gusto kong magpatali. Tanggapin mo akong estudyante. Ano ang gagawin mo? Wang Yushu, talaga namang. Hintayin mo lang. At kayong lahat, hintayin nyo rin. Huwag nang hatid. Guro Luo, tanggapin mo akong estudyante. Kanina, hinamak mo pa si idol na football. Ngayon magpapaturo ka na. Di ka ba nahihiya? Tito Lo, tingnan mo. Di natin pwedeng tanggapin. Huang Yushu. Ang football di para pagkakitaan. At di rin para saktan o hamakin ng iba. Ikaw, ang kailangan mong matutunan ngayon ay di ang skills. Kundi kung paano maging mabuting tao. Naiintindihan mo ba? Kunwari muna ng litrato, baka tumaas pa ang halaga nito. Sa Kim. Di ko akalaing matatalo ako sa isang mabahong janitor. Ano na ang gagawin? Sabi mo pa, di ko ba alam na natalo tayo? Gusto ko lang mag-isip ka ng paraan, agad-agad, para pakasalan mo si Weiwei. Ang football ay team sport. Di sapat ang isang magaling lang. Sa susunod na laro ng Miss City, talo pa rin yan. Sa oras na yon, akin ang court as si Bianyue. Tama si Wang Xiao, tama talaga. Tito Lo, mali kami noon. Huwag mo kaming pansinin. At ako rin, Tito Luo, nagpadala lang ako sa init ng ulo. Kaya ako nagsalita ng bastos. Pesensya na, Tito Luo. Pesensya na. Sige na, mga manlalaro tayo, natural lang magkaroon ng dugo sa ilong. Tama ba? Ang galing mo, Tito Luo. Hindi, bakit tito ng tito? 30 gulang lang ako. Ganun na ba ako katanda? 30 gulang ka lang pala? Akala ko nasa 50 ka na. Hindi. Eh di tatawagin na lang namin kayong Kuya Luo. Kailangan mo na talagang mag-alaga. Kuya Luo. Nga pala, Kuya Luo, ang tagal na nating magkasama. Hindi pa namin alam ang tunay mong pangalan. Ako si Ludong. Ludong. Lumidong. Hindi kaya. Ikaw ang Diyos ng bola. Hindi mahalaga kung Diyos ng bola ako o hindi. Ang mahalaga, malapit na ang laro. Hindi tayo susuko. Hindi tayo bibitaw. Sabay nating ibabalik ang kasikatan ng My Cheng team. Hindi susuko. Hindi bibitaw. My Cheng. Ibabalik ang kasikatan. Napakahalaga ng laban bukas. Para sa atin. Sana'y magsumikap tayong lahat. Kaya natin to. Ang pugi, ang kinis. Mas lalo siyang nagmukhang Diyos ng bola. Naku,
Parang, pogi nga siya. Hanap ko kasi, para sa Micheng team. Matatanggal na tayo sa Wuchao League. Ngayong kasama na si Kuya Luo, kailangang ibigay natin ang lahat. Edwi, hindi ko pinagdududahan si Kuya Lu. Pero isang araw na lang ang natitira. Ayaw pa ba natin? Huwag kang mag-alala. Gumawa ako ng training plan na para sa inyo. Sundin lang natin ang planong ito. Makakita ka ng resulta sa isang araw. Napag-alan mo talaga ang lakas at kahinaan ko. Ang galing mo talaga, Kuya Lu. Nakakatuwa. Hindi sapat ang panonood, kailangan mong mag-practice, Dapeng. Ang ganda ng iyong tihuyuan niyang leg. Kung itatama mo ang iyong paraan ng pagpilit, mas malakas pa ito sa Tai Hu Chushi. Talaga. Talaga, halika, ipapakita ko sa'yo. Kuya Lu, Kuya Luo, Okay lang, hindi ito makakaapekto sa laro bukas. anong oras na? Sabi mo okay lang, tawagin ang team doctor. bilisan mo, bilisan mo. Doktor, ang aking binti. Minsan lang sumasakit. Hindi naman ito makakaapekto sa laro, di ba? Ang iyong binti ay may lumang sugat at matagal nang hindi nagamot. Ngayon, sobrang ginamit mo ito at ang sitwasyon ay hindi maganda. Kaya iminumungkahi ko na magpatingin ka kaagad sa ospital para sa agarang paggamot at detalyadong pagsusuri. Bago yun, huwag kang gagawa ng anumang mabigat na ehersisyo. Bukas, kalaban natin ang South City team, ang paborito sa championship. Paano kung wala si Kuya Lu? Kailan lalabas ang resulta ng pagsusuri ni Kuya Luo? Pinakamaaga, bukas ng gabi. Ano ba? Nasugatan lang ako, hindi ako makakalaro. Pero makakagawa ako ng strategy para sa inyo. Dapeng, ngiti ka naman. Hindi naman ako patay. Bumalik na kayo at mag-training. Bukas na laro. Kaya natin ito. Sage na, umuwi na tayo. Ang laro sa pagitan ng South City Team at Miss City Team, Wuchao, gaganapin ngayon at natalo na ang Miss City Team ng 7 beses. Sabi sa internet, bubuwagin na ito, ang dating timang Balgod, nakakalungkot, ang South City Team sa Wuchao League. Pangatlo sa ranking, malakas talaga. Coach Bian, may kumpiyansa ba kayo? Sabi ng ball god, huwag sumuko, huwag bumitiw. Basta't ibigay natin ang lahat ng makakaya. Huli tayong magliliwanag. Manalo? Ang kalokohan. Umalis na si Mar, ang pinakamagaling na forward ng Micheng. Wala nga kayong forward. Paano kayo mananalo? Ang May ng Micheng, malapit ng maging sa kaiyak, mas mabuti pang. Maghiram kayo ng ilang stroke sa karatig na probinsya. Baka sakaling, makatalo pa ng maraming beses. Sinong nagsabing wala kaming forward? Kumpleto na ba? Bakit ilang bises kong binilang? Wala pa rin akong nakitang ibang forward? Narinig ko, nasugatan yung mabahong janitor. Baka naman nasira na naman? Kayong mga. Ang magdedesisyon sa laban ay hindi lang ang mga manlalaro. Pero ang mga manlalaro ang pinakamalaking salik sa tagumpay o pagkatalo. Weiwei, itong mga tao mo lang. Paano makakapantay sa team ng Nancheng? Weiwei, makinig ka sa akin. Pakasal na kayo, Wang Xiao. Magtayo kayo ng Qingsheng Team. Hindi ba maganda? Mahal kong stepmother. Hindi na kailangan. Hindi marunong tumanggap, maghintay ka ng lubusang pagkatalo. Ginoong Luo, ilang beses ko nang sinabi. Kailangan ng pahinga ang binti mo, huwag kang gagalaw. Hindi, Doc, ang medical assessment ko. Kailan lalabas? Pinapabilis ko na, at least 1 oras pa. CJ, Magpahinga ka ng maayos. 1 oras, abot pa sa laro, nasa plano ko. Narinig ko ang tungkol sa Micheng Team, talaga namang. Pinababa ang antas ng Wuchao League. Medyo inaapi nila ang team namin sa Nancheng. Ano ang nangyari sa janitor? Narinig ko ang tungkol sa inyong Nancheng team. Sikat na bituin si Mbappe, mayaman nga ang Nancheng. Narinig ko, walang airport kaya hindi natuloy. Totoo ba? Importante ba ang propesyon na manlalaro? Sa pagkakaalam ko, Ji Kiao. Host sa Cultural Center, di ba? Una ang laro, ika-negatibo 14 na ang pagkakaibigan, sa score tayo makikita. Walang mataas o mababa sa propesyon, basta't may pagmamahal sa football. Magliliwanag ka sa larangan ng football. Tama ba, Ji Kiao? Sa score tayo makikita. Huwag kayong masyadong mabigat bago umalis si Kuya Luo. Nag-iwan siya ng 3 strategic na supot. Inutusan niya akong buksan ang una bago magsimula ang laro para ipakita sa lahat. Mabuti naman, mukhang si Kuya Lu ay nagdisenyo ng taktika laban sa atin.
Iniutos ni Kuya Luo na magpatupad tayo ng 900 at isa Iron Barrel Formation para i-lock ang mga kalaban. Sa harapan, si Sanping lang ang iiwan bilang forward. Mas mahina tayo, kaya depensa ang tamang diskarte. Ako lang mag-isa, kaya ito? Mga kasama, ang laban na to ay may kinalaman sa buhay ng Miss City. Dapat tayong maniwala sa taktika ni Kuya Luo. At maniwala sa kakayahan ni Sanping. Lahat tayo dapat may tiwala. Subukan natin ang South City, subukan natin. Ako lang ang fan? Nawalan na ng hiya. Eto na naman tong tangang to, sumisigaw para sa Miss City. Lao Tsue, talo ang Miss City ngayon. Magbihis ka na't umuwi, baka magkasakit ka. Mayor. Ganitong basurang team. Ayaw ko nang magstay kahit isang araw. Basura. Sumali pa siya sa South City. Kuyama. Si Mayer ang pinakakilala sa atin. Anong gagawin natin? Huwag magpanik. Tuloy lang sa ensayo. Papasok na ang players. Eka, ang Miss City. Ang dating star forward na si Mayer, nasa linyop ng South City. Labag sa rules 2. Teacher Lan, ngayon mo lang napansin. Si Mayor ay tiyuhin ng South City namin. Pasok sa 3-generation bloodline rule. Ahit star forward lumipat, talo ang Miss City. Narinig ko, pinalitan mo ako ng basurong janitor. Bilang forward. Nasaan siya? Baka pilay na naman ang kabilang paa? Mayer, magsalita ka ng maayos. Hindi ako magsasalita ng maayos. Maniniwala ka ba kung sampuin ko kayo? Mga tol, ipakita natin sa kanila, simula. Baliw ka ba, Mayer? Marunong ka bang maglaro? Sinipa mo pa sa paa nila. Gago. Nakita mo? Yan ang totoong level ninyo. Si Sonping, forward, wala siyang kakayahan. Kung nandito lang ang Balgod, huwag ng mga Balgod pa, manood ka na lang. Mga tol, ipakita natin sa mga ang galing natin. Parang nawalan ng kaluluwa ang Miss City ngayon. Sa kickoff, binigay agad ang bola sa kalaban. Teacher Lan, hintayin mo na lang ang pagkatalo ng Miss City. Hindi, mukhang maayos ang formation ng Miss City team. Mukhang masusing dinisenyo, parang Iron Barrel Formation ng 900 at isa. May nagturo sa kanila. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tunay na. Brother Nan. Magaling naman maglaro ang mga batang ito. Pero malayo ang teknik at lakas nila sa kalaban. Base sa plano ko, malapit na ang turning point sa second half. Depensa, dikit. Tandaan ang taktika ni Brother Luo. Golden Snake Coils, ikulong ang kalaban. Parang dikit na dikit. Nakakainis. Ano ito? Gumamit ng maduming paan. Ang mata ko. Tubig. Go South City Team. Magandang bola. Mayor, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako kayang talunin? Gumagamit ka ng kalokohan? Suntukan na lang. Hintayin mo ako. Alis na. Tapos na ang first half. Ang score ay 1-0. Nangunguna ang South City Team. Hindi alam kung kaya ng Miss City Team gamit ang depensang taktika. Na bumaliktad ang sitwasyon. Coach Lan, masyado kang maingat. Hindi kaya ng mga players. Kahit anong gandang taktika, teorya lang kung matatalo sa laban na ito. Ang Miss City Team, hintayin na lang na maghiwa-hiwalay. Esensya na Sister Wee, hindi ko na defend si Mayor. Isang goal lang yan, hindi pa tapos ang laro.
Pantayan lang natin ang score. Mahina ang depensa. Paano natin hahabulin? Brother Lou, may iba ka pang sikreto. Ngayon, sa sikreto na lang ni Brother Lou umaasa. Utos ni Brother Lou. Sa halftime, buksan ang pangalawang sobre. Bubuksan ko na ngayon. Sabi ni Brother Lou, i-drag natin ang laro hanggang dulo. Hayaan si Something na sumugod sa penalty area ng kalaban. Ako? Anong kayabangan yan? Kung nandito si Brother Lou, talagang matatalo kayo. Hindi yata yung janitor yon? Kayong Miss City team. Sa isang pilay pa inaasahan ang pag-asa. Tama ang desisyon ko noon na umalis sa inyo. Mga kapatid, isagawa ng mahigpit ang taktika ni Kuya Luo. Kahit magbuwis buhay, hindi dapat mawalan ng bola. Tingnan natin kung kaya ninyo. Pumasok na sa ikalawang hati ang laban, ang forward ng South City. Si Meyer ay nagpakita ng daliri. Ito ba'y simbolo ng 2 puntos? Maliwanag, ito'y pagkapahiwatig na mananalo sila ng 2 digit. Parang nakatakda na ang kalalabasan ng labang ito. Hindi pa tapos, masyadong maaga ang sinabi ni Ji Kiao. Tingnan natin ang ikalawang hati. Naubos na ang lakas ng Miss City. Malapit na ang 2 puntos. Hindi lang 2, posible pang maging 2 digit. Ang yabang naman. Something, huwag mo siyang pansinin. Manalig tayo sa taktika ni Kuya Luo. Labing 5 minuto na lang ang natitira sa ikalawang hati. Nananatiling matatag ang Miss City kahit halos ubos na ang lakas. Makakagawa kaya sila ng himala? Kung ubos na ang lakas, wala nang saysay ang taktika. Maliban na lang kung talagang may Diyos ng bola ang janitor na sinasabi nila. Kung hindi, ang Miss City ay... Magaling, South City. 1 pang puntos. Hindi na ako kailangang sumaba. Ang isang gabay dapat mag-asawa ng mayaman at makapangyarihang lalaki. Ngayon, siguradong talo na. Magaling, bilisan. Ibubuwis namin ang buhay para isagawa ang taktika ni Kuya Lu. May taktika pa ba ang pilay na si Luo? 10 minuto na lang. Tingnan natin kung gaano katagal kayo makatatagal. Kuya Luo, epektibo ba talaga ang taktika mo? Patuloy na tumitingin sa orasan ang leader ng Miss City. Nag-antay kaya sila sa bagong recruit na janitor na forward? 3 minuto na lang ang natitira. Kahit dumating ang janitor, anong magagawa sa 3 minuto? Makakagawa kaya ng himala? Harangan. Sondan. Buti na lang. Oras na, Kuya Luo. Tingnan natin kung magtatagumpay ang taktika mo. Something. Matibay talaga ang depensa ng Miss City. Parang nagbago na sila. Kahit anong tibay ng depensa, malapit na matapos ang laban. Kung hindi makapuntos, talo at bubuwagin. Tatlong minuto. Sapat na yan. Nagsimula na mag-counter ang Miss City. Dinala ni Sonpeng ang bola patungo sa pasok sa goal ng kalaban. 3 minuto lang, yung kakayahan ni Sonpeng sa pag-shoot. Panaginip na lang yan. Ganda, counter-attack. Penalty, penalty, penalty. Heto na. Something. Sa pangatlong payo ni Kuya Luo noong araw. May sikat na diskarte ang Brazilian forward, yung 18 pag-ikot. Tinatanong kung marunong ka. 18 pag-ikot. Si Kuya Luo, pinapagawa sa'yo sa huling 3 minuto ng laro. Gamitin yung diskarteng to, lokohin yung pagod na player ng kalaban para mag-fall. Tapos gamitin ang rules ng laro para makakuha ng penalty. Para pantayan ang score. Hayop ka, ito.
Penalty 2, lumayo ka, penalty, nagpe-play yan. Nagdadiv yan, pag nagtalo pa tayo, lalabas na yung card. May yellow card ka na kanina, penalty. Nagawa. Pumasok. Goal, side. Agumpay. Nagtrabaho si Sonpeng, dakilang left forward. Hindi siya nag-isa sa laban. Ipinagpatuloy ni Lona Erdu, ni Kidenik Lumitsi. Ang maluwalhating tradisyon, maligayang kaawan Mardini. Ikaw, bakit ka ganyan? Tabla pa lang to. Sinasabi ko, ito talaga ang pinakamagandang goal sa buong Wuchao League, walang duda. Penalty pa talaga. Pumasok. Sinabi ko na sa'yo, dapat bantayan yung taktika ng basurero na yun. Walang kwenta, Wang Duoyu. Kami, yung South City team, naglalaro. Anong kinalaman, yung maduming bibig mo? Tumahimik ka, South City, ikaw. Sage. Kung gusto mong manalo, bantayan mo yung basurero. Mga bro, huwag magpabaya, tuloy lang, ipakita natin sa kanila. Bigay mo sa akin yung bola. Sandali, di pa tapos ang laro, bumalik sa depensa. Depensa, bumalik sa depensa. Nasugatan ang ulo ng goalkeeper ng Miss City team. Dinala na ng medical staff para gamutin. Di ko alam kung may substitute goalkeeper. Palaging kulang sa players ang Miss City team. Saan sila kukuha ng pera? Para maghanap ng substitute goalkeeper, mahihirapan ang Miss City team. Magaling. Wala kayong goalkeeper. Ano na gagawin ninyo? Mayroon ba kayong pangreserbang goalkeeper? Kung wala, sumuko na kayo. Umuwi na kayo. Kuya Luo, walang budget, hindi kami makakuha ng pangreserbang goalkeeper. Ano na gagawin natin? Subukan ko kaya? Kumusta ang resulta ng check-up mo? Pwede ka na bang maglaro ng football? Sabi ng doktor okay na ako. Kailangan lang maglagay ng liniment. Pero forward ka palagi. Magiging goalkeeper ka? Mayroon ka bang mas magandang solusyon ngayon? Magaling ka sa pag-shoot, pero kaya mo ba ang pag-goalkey? Na, akala mo ba ikaw ang football god na kayang lahat? Kaya natin to, mga bro. Ipakita natin sa basurero kung gaano tayo kagaling. Ipaparamdam namin sa iyo kung ano ang top striker ng South City. Tara! Salo! Walang duda, si Fast Blade Mar talaga. Ang bilis, ang lakas. Pareho na sa mga pro player. Kaya ng basurero at pangreserbang to ng Miching team. Nasaluhin ang shot na ito. Ang lakas ng shot. Ingat, Kuya Luo. Impossible. May, kaya mo ba talaga? Marunong ka ba maglaro? Nakatayo lang siya ng walang galaw. At nasalo ang shot ni Mer. Ito ang black hole gravity hand. Sa matinding analytical skills, na-predict niya ang trajectory ng shot at nauna nang tumayo sa landas ng bola. Parang hinila ng gravity ang bola papunta sa kamay niya. Hindi ko akalain makakakita pa ako pagkatapos ng 10 taon ng pag-recreate sa legendary goalkeeping skill ng football god. Grib, isang kamay lang. Nasalo niya ang shot ni Mar. Ang galing, Kuya Luo. Konti na lang ang oras. Counter-attack. Tingnan ninyo. Umalis siya sa goal. Ano ba ang balak niya? Nababaliw na siya. Kung ma-steal ang bola ng Miching team, talo na sila. Pass. Ipas ang bola kay Kuya Luo. Ano pang hinihintay ninyo? Bumalik sa depensa. Steal. Todo kayo. Patagalin ang injury time. 30 segundo na lang. Patas ang score. Nasa bingit ng pagkatalo ang Miching team, ngunit may pagkakataon pang manalo. Maaari talaga nilang talunin ang South City team sa huling sandali. Pass, Kuya Luo. May space. Huwag mo siyang pansinin. Offside si Sonpeng. Harangan siya. Harangan si Lumidong. Ref, hindi ko siya hinawakan.
nanalo tayo. Sa wakas, nanalo tayo. Nananalo ang Miss City team. Nanalo. Nanalo. Kuya Luo, salamat sa'yo. Nanalo tayo. Bumawi mula sa pagkatalo, last minute goal, nakakagulat, sobrang nakakagulat. Isinusumpa ko, bukod sa Diyos ng football, ito ang pinakamagaling na malalaro na nakita ko sa buhay ko. Nanalo talaga tayo. Hindi ako nagkamali, di ba? Teacher Kiao, sinabi ko na, hindi importante ang katayuan, basta. Mahilig sa football, kahit janitor, pwede pa rin gumawa ng himala. Teacher Lan, humihingi ako ng pamanhin sa aking mga nakaraang pagkiling. At nagpapasalamat din ako sa manlalaro. Hindi sumusuko at gumawa ng himala. Ngayon, parang hinawakan ng Diyos ng football ang ating janitor. Wala na kayong hiya. Umalis na tayo. Ano nang ipinagmamalaki mo? Isang panalo lang yan. Mga walang kwenta. Kailangan pa rin nating tingnan ang King Cheng team. Yang Master Wang, hintayin mo ako. Paalam. Siguro. Mali ang pag-alis ko sa Miss City team. Matapos talunin ang South City team at makuha ang unang panalo, sa pamumuno ng bagong kapitan na si Lodong, ang Miss City team ay patuloy na sumusulong, sunod-sunod na tinalo ang maraming malalakas na koponan. Gumawa ng kamanghamanghang kwento ng pagbabalik. Ngayon, tinalo ng Miss City team ang pangatlong rank na South City team. Ipinagpatuloy ang hindi natalong record at umangat muli ang ranking. Captain Lo, ang King Cheng team ang number 1 sa liga. Hindi pa natalo. Kung matatalo natin ang King Cheng team, ang Miss City team ang magiging Kampiyon ng Wucha League. May kumpiyansa ka ba? Una ang laro, pang-44 ang pagkakaibigan. Ang impluwensya ng Watchow League sa bansa ay patuloy na lumalago. At ito rin ang simula ng aking pangarap. Ano man ang resulta, ang Miss City team ay magbibigay ng lahat ng makakaya. Coach Bian, may sasabihin ka ba? Hindi iwan, hindi susuko. naniniwala ako. Na muling magliliwanag ang Miss City team. Magliliwanag muli? Panaginip lang yan, Lumidong. Noong 10 taon na ang nakalipas, nagawa kong sirain ang football career mo sa isang suntok. Ngayon, magagawa ko ulit yan. Makalipas ang 1 linggo, lalaban tayo sa King Cheng team. May kumpiyansa ba kayo? Meron. Kuya Luo, Hindi magkakaroon ng Micheng team ngayon. Huwag mong sabihin yan. Kung wala ka, matagal na sana nawala. Kung may pasasalamatan, dapat lahat tayong miyembro ng Micheng ang magpasalamat sa iyo. Tama ba? Tama, kung wala si Atwi, mawawala ang Micheng team. Kung wala si Kuya Luo, mawawala rin ang Micheng team. Sa tingin ko, sina Atwi at Kuya Luo ay parang mag-asawang magulang ng aming Micheng team. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Ano ba ang sinasabi ninyo? Ay, sino ba ahari? Ang 100 flower kick ni Wang Doyo. Anong ikinatatakot? Mayroon tayong si Kuya Luo, ang sinapyan ng Diyos ng bola. Tinghu kick, wala tayong dapat katakutan, di ba? Tama. Pwede pang tumaas ang sahod, siguradong mananalo tayo. At may bonus pa. Ginoong Luo, lumabas na ang resulta ng iyong pagsusuri. Matapos mabali ang iyong binti, hindi ito nakatanggap. Ang tamang paggamot, kahit mukhang gumaling na ito ngayon. Kung magsasagawa ka ng matinding ehersisyo, may panganib pa rin. Ang muling pagbalay, kung malala, maapektuhan ang iyong mga nerbiyos. At maaring maging permanenteng kapansanan. Doktor, pwede ba akong magpa-injection para makalaro? Ang injection ay makakatulong sa sakit, ngunit kailangan mong isipin ng mabuti ang mga kahihinatnan. May mga bagay, kahit humantong sa permanenteng kapansanan, na kailangan mong ipaglaban. Marahil, ito na ang huling pagkakataon ko. Sino ka? Hindi mo ako kilala, ngunit kilala ka ng iyong binti. Huwag. Yubaw, pwede mo ba akong lagyan ng pirma? Salamat, salamat. Pwede ba tayong magpicture? Salamat sa inyong lahat. At ako rin. Salamat. At ako rin. Yubaw, 7 sunod na panalo ng Micheng team. Sobrang lakas ng momentum, may kumpiyansa ka bang labanan sila? Sobrang lakas na momentum. Ganda, baka hindi mo alam. Narinig ko, kagabi, nabalian ka ng binti ni Ginoong Lu. Nakahiga na siya ngayon sa wheelchair. Nabali ang kanang binti ni Kapitan Lu. Siya ang pangunahing manlalaro ng Micheng team. Kung hindi siya makakalaro, Malabo ng manalo ang Micheng team. Matatalo ang Wiwi Miss City team.
Nananatili ang sinabi ko noon. Maging asawa mo na ako. Si Wang Duoyu na babaerong yan. Hanggang ngayon ay may balak pa kay Atwi. Dapat siyang patawan ng leksyon, Kuya Peng. No isa sa Wuchao ang King Cheng team. Paano natin sila papahirapan? Ama, hindi tayo magtatagumpay nang wala si Kuya Lu. Kayo. Sayang si Kuya Lu. May nagplano at nabalian ng binti. Sumuko na bago pa magsimula ang laro. Malakas ang King Cheng team, ngunit hindi ba't malakas din ang Miss City team? Naghirap kami sa pagsasanay at tinalo ang maraming kalaban. Mahirap na nga lang umabot dito, ganito na lang ba kayo? Susuko. Huwag ninyong kalimutan, isang linggo tayong nagsanay laban sa King Cheng team. Kung ibibigay ninyo ang lahat, sigurado akong ang tsansa ay higit sa 80%. Talaga? Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Ayon sa Ball God. Huwag iwanan, huwag sumuko. Sana kayong lahat ay magpatuloy ng walang takot. Huwag iwanan. Huwag sumuko. My City. Kaya nyo yan. Professional kang player, hindi ko inaasahang. Sasali ka sa King Cheng team. Ikaw ang pag-asa namin ngayon. May humiling lang sa akin. Nandito na ako. Ipakita natin sa kanila ang galing natin. Go King Cheng team. Go Miss City team. Kamusta mga kaibigang fans? Maligayang pagdating. Sa laban para sa corona ng Wuchao, Ginoong Kiao. Alam mo ba kung bakit tinatawag itong laban para sa corona ng Wuchao? Una, ang Wu ay para sa Wuchao League. Pangalawa, ang Miss City team na umabot dito sa kabila ng mga pagsubok ay corona na sa puso ng maraming fans. Sa standings, 2 puntos lamang ang lamang ng King Cheng team. Kailangan nilang manalo at kumuha ng 3 puntos para maging tunay na. Mukhang may tiwala si Ginoong Kiao sa aming Miss City team. Siyempre, ang Miss City team ay... Yun ba ang propsyona na player na si Chen Wei? Si Chen Wei, ang Hexagon Warrior, all-around player sa football. Mula defender hanggang striker. Hindi ba siya nagretiro mula sa pro team noong nakaraang taon? Bakit sumali sa King Cheng team? Pero, kung nandito si Captain Lu ng Miss City team, Wala si Captain Lu. Sa starting lineup ng May Cheng team, nakaupo pa rin sa wheelchair. nasugatan si Captain Lu. Apos na, may Hexagonal Warrior na si Chen Wei ang King Cheng team. Kulang ang Mai Cheng team ng Soul Figure. Delikado. Si Hexagonal Warrior Chen Wei ay sumali sa King Cheng team. Ano na ang gagawin natin? Okay lang. Halika, makinig kayo. Naalala niyo ba nung natalo natin? Si Huang Yushu. Sundin lang natin ang plano. Gawin lang natin ang best natin. Sige, simulan na natin. Pasok na rin tayo. CJ, Hanga ako sa tapang nyo na tumayo rito. Ang daldal. Sa laro na lang tayo mag-usap. Kaya niyo yan. King Cheng team, kaya niyo yan. King Cheng team, kaya niyo yan. Kaya nyo yan. sundan sila. Huwag bibitaw. Pass. 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 Zero siyang tandang bawas is Iron Bucket Formation. Sanay na sanay. Hindi. Nasayang ang ensayo natin. Ginamit ulit ng Micheng team ang Iron Bucket Formation. Maaming bises na nila. Nagawang kontrolin ang malakas na kalaban sa ganitong paraan. Ang pinakamagandang depensa ay ang atake. Matibay man ang Iron Bucket. Pero nandyan si Chen Wei. Kapag nagkamali tayo ng konti, wala na. Kaya niyo yan. Micheng team, kaya nyo yan. Sonpeng, aso ka ba? Ayaw mo akong bitawan. Hindi kita bibitawan. Na-pressure na si Wang Duoyu. Nagpapasa na lang siya ng basta-basta. Mali. 100 flower speed yan. Bumalik sa depensa. Bilisan nyo. Tingnan mo ang galing ng 100 flower speed ko. At ni Chenj. Walang problema. Paano nangyari yon? Loje, ano na ang gagawin natin? Malapit nang matapos ang first half.
Tapusin muna natin ito. Ang ganda ng shot. Ang 100 flower split ni Wang Duoyu at ang teamwork nila ni Chen Wei. Hindi ko nga napansin. Kung kailan sila dumating. Malapit sa goal ng Miss City Team. May butas sa depensa. Delikado ang Miss City Team. Sis Wei, Kuya Luo, pasensya na, wala akong kwenta. Basta ginawa mo ang best mo, huwag kang sisihin sa sarili. Huwag kayong malungkot mga kasama. Chen Wei, professional na player yan, between. Ang tawag sa kanya, Hexagon Warrior. Normal lang na makascore. Kuya Luo, kung gano'n ang sinabi mo, ibig sabihin ba, wala na talaga tayong pag-asa? Hindi. Hexagon Warrior. Ibig sabihin, marami siyang alam pero walang talagang dalubhasa. Sa second half, Gaping, ikaw ang bantayan si Chen Wei buong laro. Dikit ka sa kanya. Ang ibang players. Halika. Kumusta? Kung ganoon, kaya nating talunin ang King City Team. Kung makuha ko ang bola, may tsansa pa akong makascore. Kuya Luo, ang galing-galing mo talaga. Second half, kaya natin to. 1, 2, 3, kaya natin to. Natatakot ka sa amin, kaya ayaw mo magpasa? Wang Duoyu, ang dami mo talagang duda. Gusto kong sipain kung paano ko gusto. Bitawan mo na, kung hindi, bibigyan kita ng card. Nagalit na pala si Wang Duoyu. Mukhang epektibo ang strategy natin. Ang ganda ng 1-2 pass na yan. Possession tactic kaya to? Isa, yan sa pinakamahusay na tactic sa buong mundo ng football. At natutunan pa ng Miss City Team. Kahit last minute practice, may epekto pa rin. Tiyak resulta to ng training ni Captain Luo. Laging may sorpresa ang Miss City Team sa amin. Mukhang may pag-asa pa tayo sa championship. Ref, foul. Ref, foul yan. Kung matapang ka, haapin mo ako. Pasa ng pasa, di naman tumira. Anong ibig sabihin yan? Free kick para sa Miss City Team. Ayos. Ayos. Wang Duoyu, sinong nagsabing di ako swerte? Pasok. Pasok talaga. Pasok. Ayos. Pasok. Naiintindihan ko na. Ang pagpalit ng tactic ay panlabas lang. Ang totoong plano ng Miss City Team ay guluhin ang isip ng King City Team. Pa makascore si Son Peng. Umagap ang main game ni Captain Luo. Palitan na natin ang susunod na tactic. Mukhang nagpalit din ng tactic ang King City Team. Nag-intensify ang King Cheng Team. Mas marami ng pisikal na kontak ang dalawang koponan. Mukhang sinusubukan nilang tapatan ang pisikal na lakas ng Mei Cheng Team. Nako, nagsisimula nang maubos ang enerhiya ng lahat. Malaki ang team ng Qingcheng, marami silang player, samantalang ang team natin. Gusto nilang ubusin ang lakas ng mga player natin. Sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng manlalaro. Para mapagod at matalo tayo sa laro. Tama, ayon sa rules, kung ang mga player sa court ay bababa sa 7, diretsong itatalo ng referee ang Mei Cheng Team. Kung wala ng substitute player ang Mei Cheng Team na may papasok, diretso silang matatalo sa laro. Mayroon pa bang natitirang substitute player ang Mei Cheng Team? Ito, Kung wala ng substitute player, diretsong itatalo ang Mei Cheng Team ng 3 tandang bawas 0. Sinong nagsabing wala ng substitute ang Mission Team? Ako na. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sa kondisyon mong yan. Maglalaro ka pa? Special na technique 2. Pilay na tira. kahit sumuko, huwag mong ipagsapalaran ang kinabukasan mo. Narinig mo ba? Sumuko ka na. Nasugatan niya ang kanang paa ko, hindi ako makakalaro. Pero pwede akong maging goalkeeper. Tama ba ang nakikita ko?
ang sugatang si Captain Lu ay babalik bilang goalkeeper. Ang lalaking nagdala ng himala sa Micheng team ay pa kayang magligtas muli? Talagang di sumusuko si Captain Luo. Pero, kulang na kulang ang player ng Micheng team. Tapos pilay pa ang goalkeeper. Ang hirap palunin ang King Cheng. Mga kapatid, kahit ganong kalala ang sugat ni Kuya Lu, di siya sumuko. Paano tayo susuko ng ganon lang? Labanan natin ang King Cheng. Laban. Kaya bang, tingnan natin kung paano mo mapoprotektahan ang goal. Hindi lang ako magde-defend. Mag-goal pa ako para sa'yo. Kaya niyo yan, King Cheng. Subukan mo tong 10 pa ang sining ko. Pasa. Naku, yung espesyal na technique ni Wang Duoyu ulit. 10 pa ang sining. Di ako naniniwalang mahuhuli mo yan. Ang galing. Ano? Nahuli mo pa rin yon? Ang galing ng positioning at anticipation ni Kuya Lu. Tinantiyan niya ang galaw ng bola, umagap sa posisyon. At mahinahong nahuli. Paano kaya yun? Talagang world class ang anticipation. Black hole's gravitational hands. Totoo palang totoong magaling. Ay naku, yung Bai Hojiao na naman. Malapit ang oras na para tapusin ang laban ni. Mabilis ang kontra-atake. Talagang ball god siya. Bumalik sa depensa. Huwag siyang payagang tumira. Wala pang 1 minuto, ang Micheng team nagdesisyong magsugal. Hapin ang King Cheng team na mas marami ang tao. May pag-asa pa kaya silang manalo? Kaunti na lang ang natitirang oras para sa Micheng team. Nasira ang team ni Jilo. Wala siyang pagkakataong tumira. Lahat, bantayan ninyo si Son Peng. Basta bantayan niyo siya. Walang pagkakataong makapuntos ang Micheng team. Ako ang hexagonal warrior, ang depensa ko. Hindi basta-basta lang yan. Dos Wuno. Nanalo tayo. Nanalo. Nanalo ang Micheng team. Si Kapitan Luo na may pilay. Nakapuntos pa ng header para manalo sa laban. Ito ang unang bises niyang nagpakita ng header skill sa laro. Grabe! Nanalo ang Micheng team ng kampyonato. Nanalo ng Wuchao Championship. Huwag iwanan, huwag sumuko. Yan ang sikat na kasabihan ng ball god noon. Jilan, tingnan ninyo si Kapitan Luo na to. Parang ball god, kaya nung araw. Sobrang parang. Baka si Kapitan Lu, ang matagal nang nawawalang ball god na si Lu Midong. Kuya Luo, nanalo tayo. Etwi, ikaw at si Kuya Luo. Ano pang hinihintay ninyo? Sige na. Kuya Luo, sabi nila ang ball god. Bukod sa kanyang kamanghamanghang footwork, may isang pa itong hidden skill na bihira gamitin. Nameless headbutt. Yun kaya ang ginamit mong move para makapuntos. Ito. Kuya Luo, ngayong nanalo na tayo. Ng Wuchao League Championship hanggang ngayon. Hindi mo pa rin aminin na ikaw ang ball god. Kuya Luo, totoo ba ito? Sabi ko na sa inyo noon pa. Ako ang nawala ng lahat ng alaala dahil sa aksidenteng golden right foot. Si Lu Midong. Ano? Ball God ang kapitan natin? Ball God. Ball God. Paano nangyari ito? Buwisit. Dapat noon ko panahulaan na siya ang Ball God. Kung hindi, paano siya mananalo sa akin? Totoo pa lang siya ang Diyos ng bola na si Lu Midong. Hanggang dito na lang ang kaya kong itulong. Tagapangasiwa. Sabi ng amo, gumastos ka na napakaraming pera ng pamilya. At gumamit ng maming paan, pero hindi mo pa rin tinalo ang Micheng team. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang Wang, angkan ng football. Nagpa siya ang amo. Nabawiin ang iyong kapatan na magmana ng 30 bilyong ari-arian ng pamilyang Wang. At putulin ang relasyon ninyong mag-ama. Tagapangasiwa. Tulungan mo akong makiusap sa aking ama. Gino, wala rin akong magagawa rito. Ikaw, mas mabuting umuwi ka at kausapin ang amo. Tagapangasiwa. Tagapangasiwa. Boss Wang. Mali, Wang Duoyu. Tapos ka na. Ikaw.
Pumasok. Pinadala ko pa si Chen Wei para tumulong. Pero hindi pa rin nila matalo ang isang lumpo. Mga walang kwenta. Shen. Itong si Kapitan Lu. Siya pala ang matagal nang nawawalang si Lumidong. 10 taon, lagi akong nagdudusa. Dahil hindi ko siya nahanap at naalagaan. Hindi ko inaasahang siya mismo ang bumalik. Kuya Zheng, huwag muna tayong magpadalos-dalos. Paano kung itong si Kapitan Lu ay peking Lumidong na nanggugulo lang? Tama ka. Pero, ang paraan niyang maglaro ay kahawig ng kay Midong. Shen, matagal kang naging partner ni Midong. Ikaw ang pinakakilala sa kanya. Paano kaya natin mapatunayan kung totoo siya? Ganito, sa mga susunod na araw, mag-ayos ako ng closed-door friendly match. Ako mismo ang magdadala ng team. Subukan ang batang ito. Magandang Shen. Mabuti at ikaw mismo ang kikilos. Sakto, ako naman ang magre-representa ng Players Association para subukan ang kakayahan ng mga batang manlalaro ng Micheng team. Makatulong sa football, tungkulin ko iyon. Pero Kuya Zheng, may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Kung kami ang manalo, patunay na pek itong si Lumidong. Ibig sabihin ng loko ang Micheng team. Nanalo sila sa Wachao Championship dahil sa illegal na rehistradong manlalaro. Una, kailangang kanselahin ang championship ng Micheng team. Pangalawa, itong luo na ito dapat permanenteng maban. At ang Micheng team ay dapat agad na buwagin. Ano sa palagay mo? Sige, tiyak na hindi ko hahayaang mangyari sa football ang ganitong mga pandaraya. Lumidong, tiyak na gagawin kitang at ang Micheng team na mawasak. Kaya, Kuya Lu, sa mga taong ito na nawalan ka ng memorya, naglinis ka lang sa Micheng team. Noon, binali ang binti ko. At sinuntok sa ulo. Pero pagbalik tanaw, kailangan kong pasalamatan si Meyer kung hindi dahil sa tira niya. Naglilinis pa rin akong pilay hanggang ngayon. Talagang dumating ang Diyos ng bola. Dinala ka niya sa akin. Dinala ka niya sa Micheng team. Diyos ng bola, Lumidong. Wang Duoyu, ano ba ang gusto mo? Diyos ng bola, tanggapin mo naman akong estudyante. Hindi ba't mayaman ka? Bakit mo ako gustong maging guro? Dahil lagi akong natatalo sa iyo sa laro. Pinutol na ng tatay ko ang aming relasyon. Diyos ng bola, tanggapin mo na ako bilang estudyante. Seryoso ako. Sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. Ang kapal ng mukha. Kung tunay kang humahanga sa kanya, bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon laban sa Micheng team? Tututo, tingnan nyo. Kasama ko ang Diyos ng bola. Nakakahiya. Hindi naman masama ang ugali ng batang to kung matuturuan ng tama. Magiging magaling din siyang manlalaro para sa Micheng. Pwede kang maging estudyante ko, pero may unang estudyante na ako. Kung gusto mo pa rin sumunod, ikaw na lang ang pangalawa. Sek, gagawin ko ang lahat ng sabihin ng Diyos ng bola. Basta tanggapin mo lang ako bilang estudyante. Dapeng. Ito ang unang estudyante mo. At ito naman ang pangalawang estudyante. Tawagin mong kuya. Kuya, pangalawang kapatid. Mula ngayon ang pagsasanay niya. Ikaw ang magpaplano. Salamat, guro. Pangalawang kapatid, takbo ka muna ng 50 ikot sa paligid. Sa lakas. 50 ikot. Ayaw mo? Tatakbo ako. Hello. Kailangan kong pag-usapan muna sa mga kasama. Kuya Lu. Sabi sa akin, gusto nila sa OFW. Sumama ka sa amin para sa isang pribadong exhibition match. Star Team. Yung star team na pinamumunuan ni top player na si Kizen. Kung makakalaban natin ang star team, marami tayong matututunan. Ano sa tingin mo, Kuya Lu? Kizen, magkasama tayo ng ilang taon. Bakit mo ginawa to? Kuya Lu. Kuya Lu. Ano? Hindi pa ganap na gumagaling ang binti mo, wag na lang kaya? Payagan mo sila.
Kizen, oras na para tapusin ito sa My City. Lumidong, talagang tatanggapin mo ang hamon? Magkasama tayo ng ilang taon, ayusin natin ang larong ito. Pagkatapos, mag-surrender ka. Hilahuin na isang taon ng alas. Hindi mo hahabulin? Ganyan ka pa rin, Pek. Peke ako. Hindi ba? Kung hindi dahil sa iyo 10 taon na ang nakalipas. Kinuha mo ang starting position ko at pinalayas ako sa My City team. Ang titulo ng football god ay dapat sa akin. Kinuha mo lahat ng dapat sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Pinabandaan mo ang mga kalabang manlalaro kung hindi dahil sa akin. Hindi lang ikaw mapapalaya sa My City team. Permanenteng masuspend ka at mapapasok sa kulungan. Ginawa ko yon para sa buong My City team, para manalo ng championship. Ang football ay patas na kompetisyon. Mananalo tayo sa pamamagitan ng tunay na kakayahan. Ang masasamang paraan mo ay magdudungis lang sa diwa ng sports. At sa football mismo. Sech, lumidong. Mabuti ka, ang galing mo. Pero huwag mong kalimutan. Hindi na ito 10 taon na ang nakalipas. Hindi ka na rin ang football god noon. Maliban kung matatalo mo ako ngayon, kung hindi, pawawalang bisa ko ang buong My City team. Kita na lang tayo sa field. Huwag mong isipin na sa mga baguhan at mahihinang manlalaro na ito. Matatalo mo ang aming star team. Hindi ko alam. Saan nagmumula ang kumpiyansa mo? Midong, Ginoong Zeng, matagal na tayong hindi nakita. Maganda pa rin ang itsura mo. Mabuti nandito ka, Kuya Zeng. Kausapin mo ng mabuti si Captain Lo na ito. Mag-init muna ako. Sige, magkita tayo sa court. Kuya Zeng, may sasabihin ako sa'yo. Midong, alam ko ang gusto mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw, ang football ang magbibigay ng patas na sagot sa iyo. Sa labanang ito, ang focus natin ay sa pag-aaral. Hindi pwede. Kailangan ibigay ang lahat para manalo. Kuya Loo, kalaban natin ang star team, malakas sila. Bukod pa rito, friendly match lang ito. Hindi ito friendly match. Ito ay laban ng buhay o kamatayan. Kapag natalo tayo, ang My City team ay matutunaw ng tuluyan. Master, ano ang nangyayari? Pagkatapos ng laban, ipapaliwanag ko ng maayos sa'yo. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay mag-focus ng husto para manalo. Ang My City team, hirap na hirap para umabot sa puntong ito. Kahit sino man, hindi pwedeng mag-dissolve sa My City team. Talagang hindi pwedeng mangyari yon. Hindi iwan. Hindi susuko. Kaya natin to. Sigurado ka bang gagawin mo to? Pangalawang balina ng binti mo, hindi pa lubos na gumagaling. Kung pipilitin mong maglaro ng may painkiller, ang binti mo sa buong buhay mo, baka hindi ka na makalakad. Sigurado. Para sa My City. Para sa patas at hustisyang hatid ng football. Ito na ang huli. Sage. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Basta umalis ka lang sa football scene. Pwedeng pag-isipan kong payagan kayong maging star cleaner sa star team. Kizen, kung sino ang mananalo o matatalo, malalaman natin mamaya. Ano ba yan? Sipulan na. Sex, durugin niyo sila. Bumalik sa depensa. Ang galing. Talagang the god of football. Na kaya niyang pagsama-samahin ang team sa maikling panahon at maglaro ng maayos. Okay lang yan. Hayaan mo siyang umatake. Ang galing. Ganito ba ang paraan ng pagnanakaw ng bola? Tigilan nyo na yan. Tumahimik na kayong lahat. Ngayon, kahit ginto pa ang binti mo, tutunawin ko rin ito. Kuya Loo, okay ka lang ba sa binti mo? Okay lang, magpapahinga lang saglit. Nahiga na ang isa nilang miyembro. Kami na yung dagdagan ng isang tao. Tignan muna natin ang sitwasyon bago tayo gumawa ng desisyon. Masyadong bata pa ang kuponan ng Micheng. Gamit lang ni Kijen itong uri ng fall na taktika, para mabilis maka-score. Nagsisimula na ang magandang laban. Guro, gaganti ako para sa inyo.
Oh no. Ingat kayo sa kanilang taktika. Magandang tira. May talagang kakayahan si Kijen sa paglalaro. Kung wala lang siyang problema sa pag-ugali, magiging napakahusay niyang manlalaro. Ang pinakamalakas na galaw ni Kizen. Ang Ting Huduan Hontui. Magandang tira. Wiwi. Tulungan mo akong pumunta sa locker room. Kasalanan ko, pinasok ko si Kijen sa bitag. Hindi ako nakapaganti para sa guro. Ano ba to? Sumusuko ka na lang pagkatapos ng kalahati. Hindi katulad mo yan. Guro, Nakita ko na lahat. Sa unang kalahati, napakahusay ng laro ng lahat. Dapat nating isipin ng ganito, ilang buwan lang tayo nagsasanay. Na kaya nating makipaglaban sa star team, hindi ba yon isang malaking pag-unlad? Ang pinakamahalaga natin ngayon ay isipin kung paano laruin ang ikalawang kalahati. Kulang na sila ng isang tao ngayon. Malaki ang kalamangan natin ngayon. Sa ikalawang kalahati. Wang Duoyu, Guro, ikaw ang papasukin. May plano na ako kung paano laruin ang ikalawang kalahati. Napag-isipan ko na. Ang siyam na daan at isa iron bucket formation, lahat ng manlalaro mananatili sa backline. Si Sanping lang ang nasa unahan. Kapag lahat ng kanilang defender nagdidepensa sa kanya, si Wang Duoyu ay papasok mula sa kanang bahagi. Ibabalik ng goalkeeper ang bola at sisipa ito papunta sa unahan, ikaw ay tumakbo pasulong. Pagkatapos ay makik mo ang atensyon ng mga defender. Tatanggapin ni Wang Duoyu ang bola at mag-shot. Ito ang tinatawag na walang bagwa formation. May tiwala ba kayo? mayroon. Go, M-City. Lumidong o Lumidong. Hindi ako pakialam kung sino ka. Talagang hinangaan kita. Talagang nagdududa ako. Bakal ba ang binti mo? Dapat suriin ng referee. Kung peke ba ang binti? Kizen. Ginagawa ng tao, nakikita ng langit. Ang lumalabag sa sportsmanship. Hindi magtatagumpay sa huli. Ikaw. Malubha ang sugat sa binti ni Lumidong. Si Son Peng na lang ang natitira. Bantayan ninyo siya, huwag paputukan. Isang top star, ganito ka pala magbigay puri sa akin, Xiaoson. Hindi ko kayang tanggapin. Halika, malaking bituin, kunin mo. Anak ng Wang na itinakwil, lumipat sa M-City. Ikaw ba? Naloko ni Lumidong. Tumakbo pa sa sariling penalty area na may bola. Laro star bukas ng umaga. Sasabihin kong hindi ka makakalapit, halika. Pupunta na ako, mga bro, attack. Kunin ang bola. Putok agad. 100 flowers feet ni Wang Juyu. Perfect para sa dribbling. Ang lalaking ito, parang palaka, butterfly yan, gets mo ba? Ang 100 flowers feet ni Duoyu maganda sa dribbling. Bakit ako sinusundan? Bantayan nyo sila. Halos. Hala, bantayan si Son Peng. Mahina ang binti ni Luo. Bantayan si Son Peng. Hindi sila makakaputok. Pass. Halika. Huling tinghu volley sa buhay ko. Maydong, ikaw na ang bahala. Goal.
Pumasok pa. Tao pa ba ang binti niyan? Ang galing ng A si City. Referee. Kuya Loo, ang binti mo. Coach, bakit ka alis na? Masakit ba ang binti mo? Pero coach, kanina lang gumamit ka pa ng team kick. Huling lakas na lang yan. Baka ito na ang huling pagkakataon kong maglaro. Nagumamit ng Tinghu kick. 3 beses nang nabali ang binti ko. Kanina lang tinurukan ako ng pampamanhid. Pinilit kong lumaban. Hindi ko alam kung makakalakad pa ako. Sa buhay na ito, ang laban na ito, baka ito na ang huli. Na magkasama tayong maglaro. Matanda na ako. Kahit nasayang ang 10 taon ko. Salamat pa rin sa inyo. Natupad ang pangarap ko. Mula ngayon, ang My City team ay ipapasa ko na sa inyo. Pero coach, kung wala ka, hindi namin matatalo ang star team. Depeng. Duoyu. Naalala niyo ba ang sinabi ko sa inyo? Magtiwala kayo sa sarili. Kaya niyo yan. Tulad ko noong araw. Pwede kayong maging ball god. Magtiwala sa sarili sa lungsod. Lahat ay pwedeng maging ball god. Tama si coach. Ang itinuro niya sa atin ay ang diwa ng sports. Basta't magsumikap tayo. Lahat ay pwedeng maging ball god. Hindi tayo susuko. Mapananalo natin ang laban. Kaya natin to. Magpalit kayong tao. Parang pelikula lang. Maglalaro pa ba kayo? Ref, hindi mo ba sila papansinin? Nagmamadali bang matalo? Simulan na natin. Wiwi. Sa mga nakaraang taon, salamat sa pag-alaga sa team. Kuya Loo, hindi naman mahirap. Nagkakasama-sama tayo. Dahil sa iyo, ang ball god. Kung wala ang diwa ng ball god sa mga nakaraang taon, hindi natin ito matitiis. Sa totoo lang ngayon, nakalimutan ko na. Nang nakalimutan ko, saka ko lang tunay na kayang harapin ang sarili ko. Harapin ang football. Midong. Kuya Zeng. Ngayon talaga, nabigla ko sa'yo. Hanggang ngayon, ikaw na ang tunay na Diyos ng bola. Kuya Zeng. Huwag muna magsalita. Panoorin natin ang laro ng mga bata. Buwisit. Ano ba pagkana ang binigay ni Lumidong sa mga to? Ano ba yan? Sage. Bantayan mo si Sonpeng. Bilisan mo. Wang Duoyu. Buwisit, may lakas pa pala, tong dalawang to. Seryosohin natin, tinghumandain dakleg. Pumasok. Nagtagumpay. Lumidong. Ang galing mo talaga. Nagkataon pa talagang tama ka. Pero huwag kang mag-alala. Basta nandito ako. Ako ang magiging bangungot mo magpakailanman. At ang inyong matching team. Sa susunod, siguradong magkakawatak-watak kayo. Sa susunod. Wala nang susunod. Kuya Zeng. Naimbestigahan ko na, 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang lihim na. Nakabali ng kanang binti ni Midong. Kaya nawala ang memorya niya at nawala, bago ang laro sa Qingcheng 10 taon pagkatapos. Ikaw din. Ang muling umatake kay Midong. Kizen,
ikaw ang nagtaksil kay Midong. Asali ka rin sa pagsusugal sa laro, at iligal na pagkukontrol sa mga manlalaro. Ang laban ngayong araw na ito, ganap na naglantad, ng iyong masamang hangarin. Ngayon, dadalhin ka ng mga otoridad, sa mga taong katulad mo. Isang kahihiyan sa mundo ng football at sports, dalhin nyo, bitawan nyo ako. Ako ang Diyos ng bola. Midong, sa mga nakaraang taon, pinagdaanan mo talaga, sabi ko na. Ang football ngayong araw, magbibigay sa iyo ng makatarungang sagot. Ginoong Zeng. Sa palagay ko, nahanap ko na ang hinahanap ko. Midong, nais kitang anyayahan bilang coach, bilang kinatawan ni Wu Chao. Kumatawan sa Team City, para sa isang tunay na National Football League. Ano sa tingin mo? Siyempre, okay. Sige, kaya natin to. National. National na liga.